Dad, I already reviewed the proposal. Sa tingin ko, hindi siya align sa vision ng company. Kung ipipilit natin, baka tayo mismong malugi. Sa boardroom ng malaking kumpanya, nasa dulo ng mahaba't makintab na mesa si Don Ernesto na seryoso at malamig ang tingin. Sa kaliwa niya, nakaupo si Ivy. Kakatapos ang presentation, pero ramdam pa rin ang tensyon sa hangin. Ivy, you're still young. Akala mo ba dahil COO ka na, kaya mo nang lampasan ang experience ko? I'm not saying that. Pero kailangan nating i-consider ang market ngayon. Hindi lahat ng luma effective pa rin. Luma? At sinong tinatawag mong luma ha? Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa akin, wala ka sa posisyon mo ngayon. Alam ko yun, Dad. Pero COO na ako ngayon. At responsibilidad kong sabihin ang nakikita kong tama. Tahimik lang ang mga board members. Kita sa mukha nilang kaba. Kilala nila ang ugali ng Donnie. Hindi to basta-basta nagpapatalo. Alam mo ang mali sa'yo, Ivy? You let your personal life affect your judgment. Simula nang pakasalan mo yung Ryan na yan, you think you're strong enough to make decisions. Pero ang totoo, wala kang alam. Napakagat labi si Ivy. Ito ang ayaw na ayaw niya. Ang idamay ang nananahimik ng asawa sa lahat ng bagay na napupuna ng kanyang ama. Don't bring Ryan into this, Dad. He has nothing to do with the proposal. Nothing to do? Ivy, he's your husband. And he's just a tattoo artist. Sa bawat meeting na ganito, naiisip ko, COO ka nga. Pero ang asawa mo, anong ambag? Humigpit ang hawak ni Ivy sa ballpen. Ryan may not be rich, but he's hardworking. At mas mahalaga yun kaysa sa anumang titulo. That's the problem. Hindi mo pa rin nakikita na hindi sapat ang magmamahal at effort. Dapat na mas malaking kinikita niya kaysa sa iyo eh. Kasi siya ang padre di pamilya. Sumiklab ang inis kay Ivy. Pero pinili niyang tumayo ng tuwid, lalo na't nasarap sila ng board. Times have changed, Dad. Partnership ang marriage, hindi competition. Partnership, ha? Sa pamilya natin, never naging equal ang babae at lalaki. Tandaan mo yan. Hindi na sumagot si Ivy. Tumayo na lang siya at kinuha ang folder sa mesa. Sa katahimik na lumabas ng boardroom, iniwan ang mga titig ng board members at ang malamig na mata ng kanyang ama. Sa opisina niya, umupo siya sa wheelchair at napabuntong hininga. Sakto na mga tumunog ang cellphone niya at si Ryan ang nasa caller ID. Saglit siyang napangiti. Hello, hon? Hey, babe. Oh, you sound drained. Meeting with your dad again? Yeah, as usual. Binato na naman niya ako ng tattoo artist husband line niya. Natawa naman ng mahina si Ryan sa kabilang linya. Sanay na ako dyan, babe. Don't let it ruin your day. Hindi ko mapigilan eh. He keeps saying na dapat daw, mas malaki pa ang kita mo kaysa sa akin. Ewan ko ba? He's always like that. Marami pa silang pinag-usapan ng asawa. Kaya kahit papaano, ay gumana ang pakiramdam ni Ivy. Gabi na rin ang makauwi siya. At pagbukas niya pala ng pinto, naamoy niya na agad ang sinigang na kumukulo. Si Ryan nasa kusina, naka-apron at abalang nagluluto. Wow, chef mood ka na naman ha? Napalingon ng asawa at ngumiti. Siyempre, para sa pinakamagandang COO. Kamusta ang araw mo? Ay, stressful. But at least, may ulam akong makakain ngayon na masarap. Nilapag ni Ryan ang sandok at lumapit dito. Babe, look at me. Don't let your dad's words define us. I may not be rich, but I'll never let you feel alone. Napangiti si Ivy. That's why I love you eh. But hon, do you ever feel pressured? Na dapat mas malaking kita mo kasi ikaw ang lalaki?
Honestly, no. Kasi hindi ganun ang tingin ko sa marriage. Kung saan ka magaling, dun tayo sasandal. And babe, I'm proud of you. Hindi ako natatakot na mas mataas ang posisyon mo. Alam mo, sometimes I wonder, what if I didn't fight for you? Then you wouldn't be this happy right now. And maybe, I wouldn't be the man I am today. I'll keep fighting for us, Ryan. Kahit gaano kahirap at kahit gaano karaming taong humusga. Niyakap siya ni Ryan at doon muling naramdaman ni Ivy ang lakas. Hindi mula sa pera at titulo, kundi mula sa pagmamahal nilang dalawa. Kinabukasan, nakarobe pa si Ivy at nakaupo sa sofa habang humihigop ng kape. Hindi na muna siya papasok ng opisina. Ayaw niyang pumasok matapos ang nangyari kahapon sa boardroom. Maya-maya pa'y tumunog ang cellphone niya. Si Claire, ang assistant niyang tumatawag. Good morning, Ma'am Ivy. Nandito na po ako sa office. May board meeting po kayo at 10 a.m. Kasama po si chairman. Kailangan niyo pong nandoon. Claire, sabihin mo na lang na may emergency ako. Hindi ako papasok today. Pero ma'am, galit na galit po si Sir Ernesto. Kanina pa po siya naghahanap sa inyo. Then tell him I don't care. Wala akong ganang makita si Dad ngayon. Kung gusto niyong magalit, then let him. Ma'am, baka lalo lang pong lumala. Please, Claire. Cover for me today. Ako nang bahala bukas. Napabuntong hininga si Ivy nang matapos ang tawag. Ngunit saglit lang katahimikan yon bago muling tumunog ang cellphone niya. This time, ang mommy naman niyang tumatawag. Huminga muna siya ng malalim bago yung sinagot. Ivy, anak, nasan ka ba? Hindi ka raw pumasok. Galit na galit ang daddy mo. Of course galit siya. Kailan ba naman siya hindi galit sa akin? Anak, huwag kang ganyan. Alam mo namang mataas ang expectations ng daddy mo. Expectations? Mom, lagi nilang expectations. Kailan ba niya ako nakitang tao at hindi extension ng kumpanya niya? Lahat na lang ng gawin ko mali. Hindi naman ganun ang ibig niyang sabihin. He just wants the best for you. Best for me? Or best for him? Kasi kung best for me, dapat tanggapin niya kung sino at anong mahal ko. Pero hindi, mommy. Para sa kanya, mali ako. Kasi si Ryan ang pinili ko. Ivy, naiintindihan kong frustration mo. Pero sana naman intindihin mo rin siya. Malaking sakripisyo niya para sa pamilya. Mom, paano naging sakripisyong panilait sa asawa ko? Kahapon harap-harapan niyang sinabi na walang kwenta si Ryan. Na dapat mas malaking kita niya kaysa sa akin. Kasi siya raw ang padre ng pamilya. Sinabi niya yun? Yes, Mom. And I'm tired. Pagod na ako araw-araw marinig na hindi sapat ang asawa ko. Na hindi sapat ang choices ko. Na kahit COO ako, parang wala akong boses dahil anak lang ako. Anak, hindi mo kasi nakikita ang big picture. He's old-fashioned, yes. Pero mahalin ka niya. Mom, mahal ba talaga? Kung lahat ng desisyon ko mali sa paningin niya? At kung lahat ng choices ko kinukontra niya? I fought for Ryan. Pinaglalaban ko ang posisyon ko sa kumpanya. Pero para sa kanya wala pa rin akong kwenta. Ivy, don't say that. You're his only daughter. Exactly. I'm his only daughter. Pero bakit parang kaaway ang turing niya sa akin, Mom? Sandaling natahimik ang kabilang linya. Huminga ng malalim ang ina bago nagsalita muli. Anak, please. Mag-usap kayo ng daddy mo. Don't avoid him. Kung hindi ka papasok ngayon, lalo lang siyang magagalit. No, Mom. For once, gusto ko namang maramdaman na may karapatan akong magdesisyon para sa sarili ko. Hindi ako robot. Hindi ako puppet ni Daddy. But you're part of this family, Ivy. At habang nandyan ka sa kumpanya, may responsibilidad ka. Responsibilidad? Uutang na loob, Mom. Kasi ako responsibilidad lang. Kaya ko eh. Pero kung utang na loob, hanggang kailan ko bababayaran yun?
Hanggang mawalan ako ng kaligayahan? Tumulo ang luha sa pisngi ni Ivy. Ramdam niyang pangingiling ng kamay niya habang nakahawak sa telepono. Noon pa man, ay tutol lang ama sa relasyon nilang dalawa ni Ryan. Pero wala siyang pakialam. Basta't mahal niya, ipaglalaban niya. Ivy, Mom, I love you. Pero please, huwag mo na akong piliting pumasok ngayon. Hindi ko kaya. Ayoko munang makita si Dad. sige anak, hindi kita pipilitin. Pero tandaan mo, bawat araw na iniiwasan mo ang daddy mo, mas lalong lumalalim ang gap ninyo. At mahirap nang ayusin yan pag dumating ang panahon. I know, Mom. Pero right now, I need to breathe. Just let me breathe. At natapos na nga ang tawag. Nakatitig lang si Ivy sa kawalan, hawak-hawak ang cellphone. Sa likod naman, lumabas si Ryan mula sa kwarto na bagong gising. Lumapit ito at nakita ang luha sa mata ng asawa. Babe, what happened? I'm so tired, Ryan. Ang hirap ipaglaban ng sarili ko. Lalo na kung kalaban ko pa ang sarili kong ama. Hinaplos ni Ryan ang buhok niya at hinalikan siya sa noo. Babe, gusto mo bang sumama sa shop ngayon? Para kahit papaano, makalayo ka muna sa stress sa kumpanya. Sa shop? Ngayon? Oo, may 2 lang akong clients today. Tapos the rest, free time na. Baka makatulong kung makakita ka ng mga environment. Nag-isip sandali si Ivy bago napangiti ng konti. Okay, I'll go with you. Ilang oras ang lumipas, dumating na sila sa tattoo shop ni Ryan. Maaliwalas ang loob, may mga frame design sa dingding at may amoy ng tinta at disinfectant. Umupo siya sa gilid habang si Ryan ay inaasikasong isang client. Tahimik lamang siyang nakamasid. Hawak ng sketchpad na kinuha niya sa mesa. Ilang minuto pa, lumapit si Ryan. Babe, remember nung tinuruan kita last time? Gusto mo bang ulitin ngayon? Baka masira ko lang yung balat ng client mo. May practice skin tayo dito. Come on. Lumipat sila sa isang maliit na table sa likod. Inilabas ni Ryan ang practice skin at mga karayom. Inayos niya ang makina at inabot ito kay Ivy. Hawakan mo lang muna ng steady, babe. Don't be scared of the boss. Just relax. Dahan-dahan, sinubukan ni Ivy sundan ang linya ng maliit na design. Medyo nanginginig pa ang kamay niya, pero hinuwakan ni Ryan ang puso niya para gumabay. Easy. There you go. See? Kaya mo pala. Oh my gosh, ang saya pala, babe. You look happier now. Oo, kasi dito walang expectations, walang board members, walang dad, walang pressure. Just me and you. Matapos ang ilang oras, natapos na ang session ng clients ni Ryan. Nasarap sila ng shop. Nagkakape habang nakaupo sa maliit na mesa. You know, hon, I realized something. Kahit CEO ako, kahit may posisyon at yaman ako, iba pa rin yung peace of mind na nararamdaman ko dito sa shop mo. Kasi ito yung mundo ko. Walang pretensions. People come here to tell stories through tattoos. Walang mataas o mababa. Pantay-pantay lahat. Sana ganun din sa kumpanya namin, no? Sana makita ng dad ko na hindi pera ang sukatan ng worth ng tao. Agad naman niyang hinawakan ng kamay ni Ivy. Babe, someday he'll see it. Ang importante, ikaw, huwag kang sumuko. Huwag mong hayaan na siyang magdikta kung anong dapat mong maramdaman. Thank you. Alam mo ba, feeling ko kung wala ka, baka bumigay na ako noon pa. Hindi ka bibigay. Kasi alam kong malakas ka. And I always remind you of that. Sa kumpanya kinabukasan, pagkarating pa lang ni Ivy, pinatawag agad siya ng sekretary ng daddy niya. Malakas ang kaba sa kanyang dibdib, pero hindi siya umatras. Pagpasok niya sa office, mainit agad ang simoy ng tensyon. Ivy, umupo ka. Huminga siya ng malalim
at hindi sinunod ng ama. Bakit pa, Dad? Kung sera mo lang naman ang maririnig ko, mas mabuti pang dito na lang ako tatayo. Don't you dare answer me like that. Alam mo bang pinaya mo ko kahapon? Meeting yun. Lahat ng directors at investors nandoon. At sinong wala? Ang COO ng kumpanya. COO ba talaga, Dad? O puppet lang na dapat sumunod sa bawat gusto mo? You're irresponsible. Ang laki ng tiwala ko nang ipwesto ka dyan. Tapos ganito lang ang gagawin mo? Wala ka na bang pakialam kung anong iniisip ng mga tao sa paligid natin, ha? Wala ba akong karapatang huminga man lang? Wala ba akong karapatang magdesisyon para sa sarili ko? Kahapon, Dad, hindi ako pumasok dahil ayokong makita kang parang walang nangyari pagkatapos ang lahat ng sakit na binigay mo. Sakit? Ako bang dahilan ng sakit mo? Huwag mong kalimutan na lahat ng to at lahat ng meron ka galing sa akin. Exactly, Dad. Lahat galing sa'yo. Pero kailan naging akin? Kailan naging ako? Palagi na lang ikaw. Lahat ng kilos ko, bawat galaw ko, kailangan ayon sa plano mo. Hindi ba pwedeng ako naman? Sa galit ng Don, ay napatayo ito. You're too emotional, Ivy. Kung lahat ng desisyon mo base lang sa nararamdaman mo, wala kang mararating. Business is not about feelings. It's about results. Results? So ako, result lang din? Result ang vision mo, ng pride mo, ng image mo? Alam mo ba, Dad? Minsan pakiramdam ko hindi ako anak, kundi project mo lang. Enough, Ivy. Don't disrespect me in my own office. Hindi to disrespect, Dad. Ito ang totoo. You raised me to be perfect in your eyes. Pero hindi ko na kaya. Kahapon lang pinili kong sumama sa asawa ko sa shop namin. Doon ako nakahinga. Doon ko naramdaman na ako si Ivy. Hindi lang COO. Hindi lang anak ng malakas na businessman. Kundi ako mismo. Napangisi ang Don. Shop? You mean that dirty tattoo shop? Nakakahiya ka, Ivy. Anak kita. COO ng kumpanya ko. Tapos maglalagi ka lang sa shop na amoy tinta at mga taong walang patutunguhan. You don't get it, Dad. Doon ako masaya. Doon ako natutong hawakan ng kamay ko at gumawa ng art. Hindi lang ng profit. Ryan taught me. And for the first time, I felt proud of myself. That's a waste of time. Walang saysay ginagawa mo. Walang saysay ba? Or natatakot ka lang na makita mong kaya kong maging masaya sa isang mundong wala ka? Sandaling katahimikan ang namutawi sa paligid. Pareho silang lumakas ang paghinga. Ivy, makinig ka. Isa lang ang dapat mong tandaan. Ikaw ang susunod sa akin kaya wala kang choice. Dad, buong buhay ko yan ang naririnig ko. Pero ngayon gagawa ko ng choice ko. Anong ibig mong sabihin? I quit. Ayoko nang maging COO mo. Namilog ang dalawang mata ng Don at marahang hinampas ang mesa. What? Are you out of your mind? Hindi. Sa wakas nasa tamang isip na ako. Ayoko nang maging parte ng kumpanyang kumakain sa pagkatao ko. You ungrateful child. Lahat ng to ginawa ko para sa'yo tapos iiwan mo ako? Hindi para sa akin, Dad. Kundi para sa pangalan mo. Para sa ego mo. Hindi ko na kayang mabuhay sa anino mo. You'll regret this, Ivy. Mark my words. Babalik ka rin dito. Luluhod ka sa harap ko at hihilingin mong ibalik kita. At kapag nangyari yon, I won't accept you. At sa oras na lumabas ka sa pinto ng office ko, tinatakwil na kita bilang anak ko. Sandaling katahimikan ang namutawi. Parehong mabigat ang paghinga nila. Ang daddy niya, nanlilisik ang mga mata. Pero si Ivy sa unang pagkakataon, naramdamang bigat na nabawasan sa kanyang dibdib. Tumindig siya ng tuwid, tsaka lumakad papalabas ang opisina ng hindi lumilingon. Nang magsara ang pinto, narinig pa niyang huling sigaw ng daddy niya. You're making the biggest mistake of your life.
Gabi na. Pagod at mabigat ang dibdib ni Ivy pag uwi mula opisina. Tahimik siyang pumasok ng kwarto nila. At doon niya nakita si Ryan na nakahiga sa kama. Nagbabasa ng maliit na sketchbook ng tattoo designs. Nang makita niya si Ivy, agad niyang binaba ito. Love, anong nangyari? Mukha kang pagod na pagod ah. Nagugutom ka na ba? Teka, Nag-quit na ako, Ryan. Napahinto si Ryan sa narinig at tiningnan ng asawa. Quit? Ibig sabihin sa kumpanya? Oo. Kanina, pagkatapos ng meeting namin ni Dad. No, hindi pala meeting. Sagutan yon. Hindi ko na kinaya. Sinabi ko sa kanya na ayoko na. Ayoko nang maging COO. Ayoko na sa mundo ng palaging kontrolado niya. Napaluha si Ivy at agad nang tinakpan ng kamay ang mukha niya. Sorry, Ryan. Sorry kung pabigla-bigla akong nagdesisyon. Agad naman siyang hinila ni Ryan palapit at niyakap ng mahigpit. Uy, love. Shh. Tigilan mo na yung kakasorry mo. Wala kang dapat ihingi ng tawad. Love, tingnan mo ako. Hinawakan niyang pisngi ni Ivy para magtama ang kanilang mga mata. Para saan pa ba't nagpakasal tayo kung hindi kita bubuhatin sa mga panahong ganito? Hindi kita hahayaang mag-alala na parang wala na tayong bukas. Ako nang bahala. Malaki naman ang kinikita ko sa araw-araw sa shop. Kung sasapat yun para sa atin, bakit hindi? Kung kailangan na racket pa ako ng iba. Designs, collabs, kahit extra tattoo sessions. Kayang-kaya ko. Hindi kita hahayaang magutom, love. Nandito ako at responsibilidad kita. Sorry, Ryan. Sorry talaga. Tigilan mo na yung kakasorry mo. Hindi mo kailangang mag-sorry. Ang kailangan ko lang, ikaw. Bago pa makapagsalita ulit si Ivy, hinaplos ni Ryan ang buhok niya at dahan-dahang hinalikan. Doon na natunaw ang lahat ng bigat na kanina lang ay bumabalot kay Ivy. Pagkatapos ng halik, nakasandal na si Ivy sa dibdib ni Ryan habang marahang hinahagod ng lalaki ang kanyang likod. Love, kahit saan kadali ng buhay mo, kahit anong desisyon mo, andito ako. Hindi mo kailangang mag-alala kung tama ba o mali ang choice mo. Basta't ikaw ang pinili ko, palagi kang tama sa akin. I love you, Ryan. I love you more, Ivy. Palagi. Sa gabing yon, nakatulog si Ivy ng mangiti, hindi dahil magaan ang lahat, kundi dahil alam nang hindi siya nag-iisa. May Ryan na handang sumalo sa kanya anumang oras. Lumipas ang ilang araw mula nang mag-resign si Ivy. Sa kabila ng bigat ng desisyon niya, naging magaan naman ang pakiramdam niya dahil suportado siya ni Ryan. Masaya silang dalawa sa simpleng buhay. Nagluluto si Ivy ng hapunan, tumutulong siya paminsan-minsan sa shop, at gabi-gabi, sabay silang nanonood ng pelikula bago matulog. Simple lamang yon pero sapat na. Hanggang isang gabi, habang nag-aayos sila ng mesa para sa dinner, biglang may kumatok sa pinto. Napatigil si Ivy at napatingin kay Ryan. Babe, may kumakatok. Late na. Sino kaya yun? Baka kapitbahay. Sandali lang, love. Binuksan ni Ryan ang pinto at bumungad ang isang babaeng nakaduster. May dalang maliit na tray ng ulam. Maputi, maayos ang buhok at nakangiti. Hi, good evening. Sorry kung storbo ha. Ako nga pala si Helen, bagong lipat sa tapat ng bahay ninyo. Nagulat si Ryan at napating sa bahang tinutukoy nito. Doon niya nga nakita na may ilaw na doon. Hello, good evening din. Ako naman si Ryan. Inabot dito ang tray. Eto, konting ulam lang, adobong pusit. Naisip ko kasi since kapitbahay na tayo, mas okay kung makilala ko agad ng ka-close. Ayoko kasi nang may kaaway sa paligid eh. Lumabas naman si Ivy mula sa kusina. Hawak ang kutsara tinidor at napatitig kay Helen. Han? Sino siya? Bagong lipat siya sa tapat daw, hon. Hi, I'm Helen. Kakalipat ko lang dyan sa tapat.
Oh, hello. Ako si Ivy, asawa ni Ryan. Ay wow, ang ganda mo naman Ivy. Ang swerte ni Ryan. Anyway, eto tanda ng pakikipagkaibigan ko. Sana tanggapin ninyo. Salamat. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Ngumiti si Helen at umikot ang tingin sa loob ng bahay bago muling nagsalita. Sige, hindi ko na kayo storbohin. Pero next time ha, baka makakain tayo together minsan. Gusto ko sanang makilala kayo lalo. Tingnan natin. Pagkasara ng pinto, agad na bumutong hininga si Ivy at napatingin kay Ryan. Babe, nakita mo ba yung ngiti nun? Yung parang, ewan? Love, friendly lang siguro. Bagong lipat eh. Baka gusto lang makipag-bonding. Friendly? Babe, that's not friendly. That's flirty. Kita ko sa paraan niyang tumitig sa'yo. Ay nako, sa isip mo lang yan. Don't worry, ikaw lang ang asawa ko. Aba dapat lang. Kasi kung hindi, ipapatato kong mukha ko sa noo mo. Para araw-araw mong maalala kung sino ang boss, no? Ikaw talaga, love. Sige na, kain na tayo bago pa lumamig ang food. Kinabukasan, maagang gumising si Ivy. At habang nasa shop si Ryan, abala din siya sa pagwawalis at paglililis ng sala. Pero habang nag-aayos ng kortina, biglang may kumatok sa pinto. Napahinto siya at napabuntong hininga. Pagbukas siya ng pinto, bumungad si Helen na ngayon naka-makeup na. Naka-red lipstick at suot ang maikling dress na halos hindi nasakupin ng tela ang hita. May dala ulit itong pagkain sa maliit na Tupperware. Hi Ivy! Good morning kapitbahay! Eto, maniluto akong kaldereta. Sobra kasi kaya naisip kong i-share na lang. Napatingin si Ivy dito mula ulo hanggang paa. Nagtaas ng kilay sandali bago ngumiti ng pilit. Good morning din. Sige, pasok ka muna. Pasensya na ha, medyo magulo pa. Naglilinis pa kasi ako eh. Ano ka ba? Okay lang. Pagpasok ni Helen, naupo ito agad sa sofa na parang sanay na. Habang si Ivy naman ay dinala ang Tupperware sa mesa. Ramdam agad ni Ivy ang amoy ng matapang na pabango ni Helen na kumalat sa buong sala. So, kamusta? Nakakapag-adjust ka na ba dito sa lugar? Medyo. Mabait naman ang mga tao rito. Simple lang ang buhay. Mas magaan compared sa dati kong tinitirhan. Ganun ba? Saan ka ba before nakatira? Sa may Eastville. Medyo mataas sa lugar yun. Maraming inggitera. Inggitera? Oo. Alam mo naman, kapag maganda ka at maayos ang katawan mo, tapos marunong ka pang makisama, madalas ka talagang pagselosan. Hindi ko naman kasalanan kung tingnan ako ng mga tao ng ganun, no? Kaya ayun, I've decided na lumipat na lang. Fresh start, kumbaga. Ganun pala. At saka gusto ko rin yung mga kapitbahay ko close sa akin. Ayokong nang may distansya. Feeling ko, mas masarap ang buhay kapag lahat magkakaibigan. Di ba? Tama ka naman. Pero syempre, iba-iba rin kasi ang ugali ng tao. Hindi lahat gusto laging may kahalubilo. Ay nako, hindi ako sanay sa tahimik. Kaya nga naisip ko, dito ako lilipat. Kasi mas open ang mga tao. At syempre, gusto kong makilala ng mabuti ang mga kapitbahay ko. Lalo na yung magagandang couple, na tulad niyo ni Ryan. Speaking of, don't get me wrong ha. Ang gwapo ng mister mo. Tapos ikaw maganda rin. Bagay na bagay kayong dalawa. Salamat. Oo, bagay kami. Kasi mahal na mahal namin ang isa't isa. Saglit na natahimik ang paligid. Si Helen, nakangiti pa rin pero parang hinahamon ang titig ni Ivy. Si Ivy naman, nananatiling compose kahit medyo naiirita na siya. So, wala ka bang kasama dito sa bahay maliban kay Ryan? Wala, kaming dalawa lang. So, wala pa kayong anak? Matagal na ba kayong kasal? Napahinto sandali si Ivy. Bahagang nanigas ang kanyang mga daliri habang hawak ang baso ng tubig na inialok niya. Hindi niya gusto ang tono ng tanong ni Helen. Ngunit sa halip na magpa-apekto, mas pinili niyang maging kalmado. Wala pa.
Hindi naman kasi namin minamadali eh. Kung darating sa tamang panahon. For now, masaya kami sa buhay naming dalawa. Ganun ba? Kasi yung iba unang taon pa lang ay na agad. May baby na. Pero siguro tama ka rin. Baka nga mas magandang mag-enjoy muna kayo. Kaso alam mo na, minsan ibang tingin ng tao pag walang anak. Lalo na kung matagal ang kasal. Naramdaman ni Ivy ang bahagyang sarkasmo sa boses nito. Ngunit, pinanatili niya pa rin maging mahinahon ng tono. Hindi ko naman iniintinding sasabihin ng ibang tao eh. Ang mahalaga, kami ni Ryan, masaya't buo. Sandaling natahimik si Helen. Pagkatapos ay tumawa ng mahina. Well, that's nice. By the way, anong work ba ni Ryan? Kasi nung una ko siyang makita, sabi ko, parang ang tapang ng aura. Hindi ko tuloy alam kung anong trabaho niya. May tattoo shop siya. Siyang may-ari at siya mismong gumagawa. Kilala na rin siya sa mga kliyente niya kasi magaling talaga. Nagtaas ang kilay si Helen na halatang naging interesado. Oh, tattoo artist pala siya. Wow, ang astig naman nun. Kaya siguro ang macho ng dating niya, no? Ang dami sigurong babaeng nagpapatattoo sa kanya, no? Siguro may mga lumalandi rin. Bahagyang kumisot ang labi ni Ivy, ngunit mabilis niyang tinakpan yon ng mahinahong ngiti. Trabaho lang naman ang ginagawa niya, at saka marunong si Ryan mag-set ng boundaries. Professional siya pagdating sa clients. Swerte mo naman. Alam mo, bihira ng lalaking ganun ngayon. By the way, nasan ba siya ngayon? Nasa shop? Oo, nasa shop siya ngayon. Medyo marami kasing clients lately kaya madalas late siyang umuwi. Ganun ba? Baka kailangan ko rin dumaan dun minsan Matagal ko na rin kasing gustong magpatattoo eh. Siguro magandang pagkakataon na rin para makilala ko siya ng mas maayos. Ngumiti lang si Ivy. Ngunit sa loob-loob niya, naramdam niyang kakaibang dating ng sinabi nito. Welcome ka naman lagi kung gusto mo magpatattoo. Pero syempre, busy rin si Ryan. Kaya kung may gusto ka, mas maganda kung magpa-schedule ka muna. Nagpatuloy pang usapan nila tungkol sa paglilipat ni Helen. At nang tumagal, ay unti-unti na rin nagpaalam si Helen. Sige Ivy, thank you sa pagpayag mong makipagtsikahan ako sa iyo ha. Gusto ko kasi close talaga tayo eh. Walang problema, ingat ka pa uwi. Pagkaalis ni Helen, huminga ng malalim si Ivy. Alam niyang mabait ang pinapakita ng bagong kapitbahay. Pero ramdam niya ang kakaibang intensyon na nakatago sa likod ng mga ngiti at mga tanong nito. Kinagabihan, pagkapasok pa lang ni Ryan sa bahay, ramdam niya na agad ang pagod. Pero sa halip na dumiretso sa kwarto o sala, dahan-dahan itong lumapit sa asawa mula sa likod habang abala sa paghahanda ng mesa para sa hapunan. Mahigpit na niyakap ni Ryan si Ivy. Napangiti naman si Ivy. Namiss kita, hon. Ikaw talaga? Parang ilang araw kong nawala Kanina lang naman tayo naghiwalay. Napangiti si Ryan at mas hinigpitan pa ang yakap. Saka huminga ng malalim na para bang ang simpleng presensya ng asawa ang nagpapawala ng lahat ng pagod sa shop. Alam mo, kahit buong araw akong pagod, iba pa rin yung pakiramdam pag sa'yo ko umuwi. Iba talaga kapag ikaw nakikita ko sa huli. Napangiti si Ivy. Naupo silang dalawa, nagsimula ng kumain at magkwentuhan tungkol sa mga nangyari sa araw nila. Ako naman naglinis ang buong araw. Ang dami kong inayos dito sa bahay kasi parang ang dami ng alikabok sa mga sulok eh. Tapos guess what? Dumaan na naman si Helen kanina. Nag-abot siya ng pagkain ulit. Tapos nakipagkwentuhan saglit. Alam mo ba, hon? Ang unang tanong niya ay kung wala pa raw tayong anak. Ha? Grabe naman yun. Medyo personal agad. Exactly. Pero I handled it naman. Pero alam mo, ramdam ko parang iba yung dating niya. Speaking of Helen, dumaan siya sa shop kanina. What? Dumaan siya doon? Oo, sabi niya kasi narinig daw niya mula sa'yo na magaling daw akong mag-tattoo. Kaya curious siya. Gusto niyang makita. Pero wala naman siyang pinatattoo. Nagtanong lang siya kung magkano rates ko. Unti-unting nangunot ang noo ni Ivy. Bumagsak ang tingin niya sa kanin sa plato
Tapos dahan-dahang tumingin kay Ryan. So wala siyang pinatato? Curious lang? Tapos ikaw, pinakita mo ba sa kanyang magawa mo? Oo naman, portfolio lang, yung nasa album. Ganun naman talaga sa lahat ng clients kahit sino. Nagpakawala ng buntong hininga si Ivy. Alam mo, Han, hindi ko gusto yung si Helen. Hindi ko alam pero ibang instinct ko sa kanya. Yung mga tanong na kanya parang probing. Tapos, pumunta pa talaga siya sa shop mo. At wala naman palang balak magpatato. Too much curiosity for me. Grabe ka naman, Han. Baka naman friendly lang talaga siya. Wala namang masama kung magtanong ng presyo. Normal yun sa mga interesadong clients. Hindi, honey. Hindi ganun. Alam mo, girl's instinct never fails. Ang lambing ng magsalita at halata sa mga kilos niya. I know what I felt. Hindi siya curious lang sa tattoo. Curious siya sa'yo. Natahimik si Ryan sandali habang nakatitig sa asawa na bahagyang natatawa pa rin. Kung ano man ang inisip mo, huwag ka nang mag-alala. Kahit sino pa yan, kahit gaano pa siya kaganda o ka-sexy. Ikaw lang ang gusto ko. Ikaw lang ang asawa ko. Kaya nga pinakasalan kita kasi alam kong wala nang iba. I know, honey. Hindi naman kita pinagdududahan Iba nga lang tong si Helen. Parang sobra naman kung makihalubilo. Kanina nga inamin pa niya na kinaiinggitan daw siya sa dati nilang lugar. Kasi daw masyado siyang friendly. Friendly bang tawag doon? Flirty mas bagay. Baka naman yun talagang personality niya. Pero sige, kung hindi ka komportable hindi ko rin siya papansanin. Basta tandaan mo, wala kang dapat ipag-alala. Ikaw lang, Han. Ikaw lang palagi. Lumambot ang ekspresyon ni Ivy. Ramdam niyang sincerity sa bawat salita ni Ryan. Kaya dahan-dahan siyang tumayo, lumapit sa asawa, sabay upo sa tabi nito. Thank you, hon. Sorry kung parang sobra na ako kung mag-isip minsan ha. Ayoko lang kasi may umaaligid sa'yo Ayoko ng gulo. Simple lang gusto kong buhay natin. Hinalikan ni Ryan ang tuktok ng ulo ng asawa, sabay hinaplos ang buhok nito. Walang kaso yun. Mas mabuti na rin yung aware tayong dalawa. Basta promise ko, walang makakasira sa atin. Sapat na sapat ka na para sa akin. Napangiti si Ivy. Araw ng Biyernes, tahimik ang tattoo shop nang dumating si Helen. Kakatapos ang nirain sa isang client, kaya nakapaglinis na siya ng mess at nakaupo sa wheelchair habang nag-aayos ng sketchbook. Nang bumukas ang pinto, agad niyang inangat ang tingin at nakita si Helen na may maayos ngayon ang itsura. May pulang lipstick, makintabang buhok, at suot ang isang blouse na manipis at shorts na halos hindi natatakpan ng hita. Hi Ryan! Nakastorbo ba ako? Good afternoon. May appointment ka ba ngayon? Wala naman Curious lang ulit. Naalala mo yung rates na tinanong ko last time? Iniisip ko pa rin kasi kung anong bagay sa akin Saglit na natahimik si Ryan. 2 beses itong pumupunta ng walang malinaw na intensyon. Kaya agad niyang naalala ang sinabi ng asawa. Kung wala ka pang siguradong design, mas mabuti sigurong next time ka nilang bumalik. Sayang kasing oras kung hindi ka pa decided Napahagat si Helen sa labi. So pinaalis mo na ako? Fine. May gusto na akong ipatato. Bulaklak, maliit lang. Dito banda. Sabay turo sa kanyang dibdib na bagyang inangat pa ang blouse na para bang pinapasilip. Sanay na si Ryan sa gantong klase ng clients. Marami na nagpapatato sa mga sensitibong bahagi ng katawan. Pero iba ang kilos ni Helen. Okay, walang problema. Pero kailangan naka-cover ka ng maayos. Ikaw lang naman makakakita, di ba? Kampante naman ako sa'yo. Umiling si Ryan at kinuha ang sketchpad. Pinili niyang ibalang atensyon sa trabaho. Habang naguguhit siya ng simple at eleganteng floral design, naramdam niyang tingin ni Helen hindi umaalis sa kanya. Ryan, curious lang ako. Anong type mo sa babae? Napahinto siya saglit. Diretsong tanong na yon, walang paligoy-ligoy. Pero sa halip na magpa-apekto, mabilis siyang sumagot. Simple lang. Lahat ng meron sa asawa ko.
Yun ang type ko. Wow, loyal husband alert. Ang swerte naman ni Ivy. Pero siguro dati, bago ka nagpakasal, may standards ka rin, like looks, body type. Tinigil ni Ryan ang pagguhit at tumingin diretso sa mga mata niya. Wala akong standards noon kasi lahat ng hinahanap ko, nakita ko na kay Ivy. Kaya wala na akong ibang gugustuhin. Ang sweet mo namang magsalita. Sana lahat ng lalaki ganyan, no? Hindi na siya pinatulan ni Ryan. Bagkus, inilapit niyang sketch at pinakita sa babae. Kung ito ang design, simple lang pero elegant. Sakto sa spot na gusto mo. Kung ready ka, pwede nating simulan bukas para makapaghanda ka. Baka next week na lang. Busy pa kasi ako sa bahay eh. Okay. Sabihin mo na lang kung sure ka na. Tumayo si Helen at nagsimulang lumapit sa pinto. Pero bago siya tuluyang lumabas, lumingon pa siya kay Ryan kumiti. Nang gabing yun, naroon sila Ivy at Ryan sa sala. Nakahiga sa mahabang sofa habang nakapatong ang ulo ni Ivy sa dibdib ng asawa. Hawak ni Ryan ang remote habang nanonood sila ng paborito nilang pelikula. At may bowl pa ng popcorn na nakalabag sa center table. Natigil lamang sila nang biglang may kumatok sa pinto. Napataas ang kilay ni Ivy, tumayo siya para buksan at hindi na siya nagtaka nang makita kung sino yon. Si Helen na naman, madala itong isang tray na may kasamang ulam at dessert. Hi Ivy! Eto, nagluto ko kanina tapos sobra. Naisipan kong dalhan kayo. Wow! Thank you. Pero actually, tapos na kaming maghapunan eh. Siguro bukas na namin makakain to. Pero salamat Helen. Napatingin si Helen sa loob ng bahay at kita niyang liwanag ng TV. Pati si Ryan na nakahiga sa sofa. Oh, nag-movie night pala kayo. Ang sweet naman. Alam mo, sakto. Wala pa kasi akong TV sa bahay eh. So pwede ba ako makijoin? Para hindi boring. Bahagyang natahimik si Ivy. Bagong ngumiti ng matalim. Actually, no. Bonding night kasi namin ni Ryan ngayon eh. And kapag sinabi kong bonding, ibig sabihin, kaming dalawa lang. Napataas ang kilay ni Helen, pero agad ding ngumiti. Ganun ba? Wala lang. Naisip ko lang naman na baka mas masaya kung may kasama, di ba? Pero sige, gets ko naman. Kainin niyo ang food. Masarap yan. Thanks, Helen. Hindi pa man nakakasagot si Helen, ay sinara ni Ivy ang pinto. Bumalik siya sa sofa kung saan naghihintay si Ryan na medyo natatawa pa. Babe, grabe ka dun ah. Para kang nagbato ng invisible na red carpet palabas. Ano ka ba? I just set the boundaries. Hindi ko hahayaang basta na lang siyang makisawsaw sa bonding natin, no? Sa totoo lang, hon, I don't trust her. Kaya huwag kang masyadong friendly dun, ha? Pangako. At bumalik sila sa panunood ng movie. Lumipas ang ilang araw at tila naging rutina kay Helen ang magdala ng ulam sa bahay ni Ivy at Ryan. Lagi nang tinetsyempohan ng gabi kung kailan nakauwi na si Ryan mula sa shop. Isang gabi habang nakaupo sila ni Ryan sa sala at nag-uusap tungkol sa naging araw nila, muling kumatok si Helen. Dala-dala nito ang isang mangkok ng tinola habang nakangiti. Doon niya rin agad nakita ang bagong tattoo nito na isang bulaklak na nakapwesto sa gitna ng kanyang dibdib. Wait lang Helen, that tattoo, saan mo pinagawa? Bahagyang kumindat si Helen at kumiti. This one? Ryan tattooed this on me. Ang sarap niya palang mag-tattoo, no? Hindi ko nga ramdam yung sakit swear. Halos marinig na ni Ivy ang tibok ng ugat sa sariling leeg sa sobrang inis. Sa isip-isip niya, gusto niya ng kalad ka rin palabas si Helen. Sabunutan at ipitin sa pinto para tigilin ang pangaakit sa kanyang asawa. Pero kahit umaapoy ng dugo niya, pinilit ni Ivy ang sariling ngumiti. Oh, really? Well, talagang magaling talagang asawa ko. Kaya nga I'm so proud of him eh. Yeah, lucky you. Not everyone gets to have a husband who's talented with his hands, ha? Of course.
And those hands are only mine, Helen. Kaya I suggest, enjoy your tattoo. Cause that's the closest you'll ever get. Natahimik si Helen. Kaya doon na tumikhim si Ryan na nasa likod na rin ni Ivy. Thanks sa food, Helen. But I think kailangan na namin magpahinga ni Ivy. Medyo pagod din kami today eh. Sure. Good night, neighbors. Pag-alis ni Helen, binagsak ni Ivy ang tissue sa mesa at huminga ng malalim. Kung hindi lang talaga ako classy, swear, kanina ko pa siya dinurog dito sa sala. Hon, relax. Seryoso ha, Ryan? Sino bang mas malaki sa amin? Ha? Babe? Nag-enjoy ka rin ba kakatingin sa dibdib niya habang ginagawa mo yon? Sabihin mo na. Babe, come on. Ilang clients na bang nagawan ko ng ganyang placement sa tattoo? Alam mo yun. And remember, bago ko pa to ginagawa dati, lagi akong nagpapaalam sa'yo. At ikaw mismong nagsabi na okay lang. Kaya ginagawa ko until now. At saka wala naman akong special treatment kay Helen. Client na talagang turing ko sa kanya. Oo, kasi walang mali siya yung iba, Ryan. Clients lang talaga sila. Pero that Helen, I swear to God, iba siya. Ibang intensyon niya. Kitang-kita ko. She's not just showing her tattoo. She's showing herself to you. Okay, then listen. Hindi ko na siya tatanggapin bilang client. At anong sabihin niya kahit magkano pang bayad. No more, Helen. Napatingin si Ivy sa kanya at bahagyang lumuwag ang dibdib sa narinig. Promise me, Ryan. Ayoko nang marinig pa na nandun na naman siya sa shop mo. I'm serious. Promise. Your peace of mind is more important than any client. Lalo na kung siya pa yun. Sa wakas, medyo kumalma na si Ivy. Napalunok siya sabay umupo sa sofa at nag-ayos ng buhok. Good. Kasi babe, I swear, once na mahuli ko siyang lumalapit ulit sa'yo, baka hindi na talaga ako makapagpigil. And I don't want that to happen. Kaya mula ngayon, tapos na. Walang Helen sa shop, walang Helen dito sa bahay. Tayo lang, babe. Ikaw lang. Lumipas ang ilang araw. Akala ni Ivy na natapos ang pakikialam ni Helen, lalo na't malinaw ang sinabi ni Ryan na hindi na siya tatanggapin sa shop. Pero isang hapon habang inaayos ni Ivy ang mga bulaklak sa paso sa veranda, muling nagtungo si Helen sa bahay. Hi Ivy, napadaan lang ako. Galing kasi ako sa shop ng asawa mo eh. Sa shop ni Ryan? At anong sadya mo doon? Well, bala ko sanang magpatato sa likod. Isang malaking design para bongga. Pero guess what? Tinanggihan ako ni Ryan. Alam mo kung bakit? Sabi niya kasi, ikaw daw masusunod kung sino lang tatanggapin yung clients. Then that settles it. Magpatato ka na lang sa iba, Helen. Marami namang tattoo artist dyan, di ba? Hindi naman si Ryan lang ang magaling. Are you jealous? Or are you insecure? Dahil bukod sa di mo na tinatanggap ang mga dala kong ulam, parang kaawa na rin ang tingin mo sa akin. Kasi kung hindi ka insecure at may tiwala ka sa asawa mo, hindi ka magpapakapraning gaya ngayon eh. Jealous? Insecure? Hindi, Helen. I'm just being wise. Kasi may malaking pagkakaiba ang tiwala at pagiging tanga. Hindi ako natatakot mawala ng asawa. Kasi hindi ko kailangang ipaglaban si Ryan sa kahit kanino. He already chose me. And he chooses me every single day. Kung talagang secure ka, bakit ka nagsiset ng rules kung sino ang clients niya? Hindi ba parang kontrolado mo na ang galaw niya? Correction. It's not about controlling him. It's about protecting what we built. Hindi ko siya pinipigilan sa passion niya, Helen. Ako pa nga una nag-push na magalayo siya ng sariling shop eh. Pero pagdating sa mga taong may ibang intensyon, I have every right to draw the line. As his wife, that's my privilege. And that's his promise to me. Wow! So ibig sabihin hindi na ako welcome sa circle niyo? Hindi ko kailangang magsalita para doon. Ikaw na mismong nagtatakda ng hangganan sa sarili mo. Ang paraan ng kilos mo, ng mga salita mo, hindi bagay sa isang taong naghahanap ng nakaibigan o kapitbahay. Kaya kung gusto mong i-prove na mali ako, then start acting like one.
Hindi porket asawa ka niya ay kaya mo nang diktahan ng buong mundo niya. Hindi ko dinidiktahan ng mundo niya, Helen. Pero kung iniisip mong may puwang ka pa sa mundo namin, I'll stop you right there. There's no space for you here. Natigilan si Helen at hindi na nakapagsalita. Tumalikod ito at umalis ng padabog. Pagkatapos ang mainit na sagutan nila ni Helen, unti-unting nanumbalik ang katahimikan sa araw-araw na buhay ni Ryan at Ivy. Sa kabila nito, may bakas pa rin ang bigat sa dibdib ni Ivy, lalo na tumatak sa isip niya ang mga salitang binitawan ni Helen. Paulit-ulit yung nag-e-echo sa kanyang isipan. Alam nang hindi siya ganon. Pero sa likod ng kanyang matatag na pananalita at mahigpit na paninindigan, may maliit na bahagi sa kanyang tinatamaan sa mga salita ni Helen. Kaya isang gabi habang nakahiga sila ni Ryan sa kama, doon na siya nagsalita. Honey, can you accept Helen again as your client? Napalingon naman agad si Ryan na halatang nagulat din sa sinabi niya. Ha? Bakit naman? No need na. Ikaw mismong nagsabi dati na wag na. Kaya sinunod ko. Isa pa, ayoko na ng gulo. I know, pero I trust you, Ryan. Ayoko lang isipin niya na I'm insecure or wala akong tiwala sa'yo. Kung tatanggihan mo siya totally, baka isipin niyang natatakot ako o naiinggit ako sa kanya. Hon, you don't need to prove anything to anyone. Alam ko kung sino ka. Wala akong pakialam kay Helen o sa mga sinasabi niya. Ikaw lang importante sa akin. Please, Ryan. Accept her kung may ipapatato lang talaga siya. Nothing more, nothing less. Gusto kong ipakita na kaya kong panindigan yung tiwala ko sa'yo kahit nandyan siya. Basta huwag ka lang lalampas sa linya. Umiling si Ryan, saka hinalikan siya sa noo. Alam mong ayokong nagagalit ka. Pero sige, if that makes you feel better, susundin ko. Pero malinaw lang ha, ikaw pa rin ang boss ko. Napangiti si Ivy at pumikit. At sa gabing yon, mas pinatatag nilang tiwala nila sa isa't isa. Hapon niyon, nasa bahay si Ivy mag-isa nang biglang may kumatok. Pagbukas niya, bumungad ang isang lalaki. Si Marky, suki client ni Ryan na madalas na nilang nakakausap. Oh, Marky, anong ginagawa mo dito? Talika, gusto mo ng merienda? May cookies ako dito. Hinahanap pa rin ba si Ryan? Nasa shop siya. Ay, huwag na, Ivy. Saglit lang ako. Galing na ako sa shop. Kakatapos nga lang ni paring Ryan sa bagong pinatato ko eh. May sasabihin lang talaga ako sa'yo. Ano yun? Mukhang seryoso ka. Oo, kasi concern lang ako. Alam mo ba, kasabay ko nung last week yung kapitbahay nung si Helen na magpatato kay Ryan. At to be honest, hindi ako komportable sa mga nakikita ko. Overdress siya palagi pag nagpupunta sa shop. Alam mo yung tipong hindi na pang tattoo shop, pang bar na. At ngayon, nandun na naman siya, nakapila. Magpapatato daw ulit. Kaya sabi ko dapat malaman mo. Although, hindi naman siya pinapansin ni Ryan. Pero baka hindi na rin magandang intensyon ng babaeng yun eh. Salamat, Marky. I appreciate na sinabi mo sa akin. No worries. Ayoko lang makitang nagkakaproblema kayo ni Ryan dahil lang sa isang kliyente. Kaya ingat ka, Ivy. Nang umalis si Marky, agad kinuha ni Ivy ang phone niya at tinawagan si Ryan. Ilang ring lang at sinagot na nito ang linya. Hello, Han? Bakit? Ayos ka lang ba dyan? Ryan, nasa shop ba ulit si Helen? Oo, Han. Andito siya. Bakit? Nang hindi sumagot si Ivy, ay muling nagsalita si Ryan. Han, wala akong ginagawang masama ha. Pero tatanggihan ko na siya. Paalisin ko na siya ngayon. No, don't. Huwag mo siyang paalisin. Han? Ako mismong magtatato sa kanya. What? Han, seryoso ka ba? Yes, ako ang gagawa. Kaya wait for me there, Ryan. Pupunta ako ngayon. Pinalyang wika, saka pinatayang tawag. May tiwala siya sa asawa. At ayaw na niyang isipin ni Helen na inggit siya dito. Kaya sinabi niya kay Ryan na tanggapin na ulit ito bilang client. Pero hindi niya lubos maisip na sa kabila ng sagutan nilang dalawa ni Helen nung nakarang mga linggo,
Talagang dito tinatabla ng hiya at halos linggo-linggong namamalagi sa shop ng asawa. Pagdating ni Ivy sa shop ng asawa, wala nang ibang clients. Si Helen na lang natira. Nakadapa na ito sa tattoo bed, naka-shorts ng maikli at handa nang magpatato ng malaking rose sa binti. Ryan, gawin mong malaking rose ha, yung detailed talaga. Gusto ko kapag nagsuot ako ng dress, ang striking ng dating. Sure. Lumapit si Ivy sa kasinuot ng gloves. Kinabahan naman si Ryan. Han, pwede ko naman siyang paalisin na lang eh. Bulong niya sa asawa. No. Tahimik lang siya habang naglalagay ng cream pampamanhid sa binti ni Helen. Ni hindi man lang siya napansin ni Helen dahil nakadapa ito at nakapikit. Buti na lang ikaw ulit ang gagawa, Ryan. Hanggan kasi ng kamay mo eh. Hindi ko halos maramdaman yung tusok ng karayom. Sana ganun ulit ngayon, no? Nagkatinginan si Ryan at Ivy pero walang nagsalita. Sinimulan na ni Ivy ang pagtato. Ang bawat tusok ng makina mas madiin kaysa dati. Pagkaraan ng ilang minuto, napapangiwi na si Helen. Aray, bakit parang masakit ngayon? Hindi to ganito dati ah. Sinenyasan naman ni Ivy ang asawang magsalita. Mas malaki kasi ang design. Normal lang na mas maramdaman mo. Pero bakit hindi na magaan yung kamay mo ngayon, Ryan? Dati kasi parang feather touch lang eh. This time ang bigat. Parang galit ka? Si Ryan halos matigil na sa paghinga. Habang si Ivy naman ay ngumiti ng matalim habang tuloy-tuloy pa rin. Maybe kasi mas detailed ang request mo ngayon. Malaki yung roses, maraming linya. Kaya syempre kailangan mas focus at mas madiin. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtatrabaho, natapos din ni Ivy ang tattoo. Habang hawak pa niyang machine at tinatanggal ang gloves, nakangisi siya nang marinig na nagsalita si Helen. Ryan, can you take a picture? Gusto kong makita kung bagay ba sa legs ko. I'm sure ang ganda ng roses. Baka maadik ako at magpadagdag pa next week. Natahimik lang si Ryan na agaling sumunod. Kinuha niya ang phone at kinuhanan ng tattoo sa paa ni Helen. Pagka-flash ng camera, pinakita niya agad sa kanya. Pagtingin ni Helen, halos malaglag ang panga niya. Hindi roses ang nakaukit sa makinis ng balat, kundi ang salitang malaki at bold. Malandi. What the? Agad siyang napaupo. Agkita ang pagkagulat at pamumula ng mukha nang makita si Ivy nakatayo sa gilid. Tinatanggal ang gloves at nakangisi ng malamig. What the hell is this? I love your new tattoo, Helen. Don't worry, gagaling yan within a week. By then, you can show it off to everyone and proudly tell them you're malandi. Ikaw? Tumayo siya at akma na sanang sasampalin si Ivy. Pero mabilis ang reflex ni Ivy, kaya nahawakan niya agad ang kamay nito bago pa man dumapos sa kanyang pisngi. Don't you dare. Kasi hindi mo ako matatalo sa ganyang cheap na move. Malandi ka. Kulang na lang maghubad ka sarap ng asawa ko para lang makuha siya, di ba? Excuse me? Ikaw ang insecure dito, Ivy. You wouldn't have done this kung secure ka talaga sa relasyon yung dalawa ni Ryan. Kaya ka nag-freak out kasi deep inside, you know I'm better than you? Better? Tell me, Helen, ano ba exactly meron ka na wala ako? Education? Class? Respect? None. Kaya siguro lumipat ka sa dati mong tinitirhan kasi may mga babae na rin gustong sapakin ka. Nilalandi mo rin siguro mga asawa nila kaya ka pinalayas. You're unbelievable. You think this is gonna stop me? Fine, but this won't change the fact na insecure ka. Insecure ka kasi your husband is still smiling at me. Still tattooing me. Still seeing me. He wasn't smiling at you, Helen. Don't flatter yourself. At kung iniisip mong hindi ako secure, look at me. I trust Ryan. Ang hindi ko matiis, ikaw. Ikaw na walang respeto. At ikaw na walang hiya. Ikaw na pati dignity mo, kaya mong ipalit sa isang maling titig.
Inutusan ko si Ryan na tanggapin ka ulit as his client kasi ayokong isipin mo na naiinggit ako. Kasi sa totoo lang, walang kainggit-inggit sa'yo. Pero di ko lubos maisip na sa kabila ng sagutan nating dalawa, magagawa mo pang linggo-linggong pumupunta dito? Kahit ramdam mo namang walang interes ang asawa ko sa'yo. Wala ka bang pakiramdam, ha? Oh, wow! Defensive much? You trust him daw pero you branded me with this? That's not trust. That's desperation, Ivy. Deep down, you know you can keep him satisfied. Kaya nagiging ganito ka. Crazy wife na silosa. No, sweetheart. Smart wife. Because unlike you, I don't settle for scraps. Kung may respeto ka pa sana sa sarili mo, you wouldn't go this low just to get a man's attention. Pero ikaw, you're willing to destroy someone's marriage just to feel relevant. You're just scared. Scared na baka nagustuhan ka lang niya kasi convenient ka. Kasi nandyan ka. Pero what if may mas better? What if mas attractive? Mas exciting? Alam mong kaya kong ibigay yun. And yet here you are. With a word on your leg screaming exactly what you are. Exciting? Maybe. Attractive? Sure, kung type nilang walang self-respect. But better? Never. Kasi being better means knowing your worth. At kung hindi mo pa rin nakukuha, ang worth mo lang ay hanggang dito, Helen. Malanding kapitbahay na walang kahihiyan. Shut up, Ivy. Hindi mo ako pwedeng i-down ng ganyan. Alam kong kaya kong agawin si Ryan anytime I want. One smile, one move, and Enough, Helen. Don't you dare insult my wife in front of me. Walang kahit sinong makakapalit sa kanya. Ever. Sandaling natahimik si Helen. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Pero kahit nanginginig ng mga kamay, pinilit pa rin niyang magpakatapang. You'll regret this, Ryan. Both of you will. Hindi dito nagtatapos to. Oh, it already ended the moment you crossed me. Good luck explaining that to your next boyfriend. Kung may magkaka-interest pa after they read what's written in your skin. Nang makalis si Helen, doon na nakahinga si Ivy ng maluwag. Babe, breathe. Chill ka muna. Sana pala di nilang ako nakinig sa'yo na tanggapin siya ulit eh. Siyempre, dahil plano ko yun. I wanted to give her a lesson talaga. Tingnan natin kung makakapagsuot pa siya ng palda pagkatapos makita yung tattoo niya. Satisfied na ako. Tapos na ako sa kanya. Kinabukasan, maaga pa lang, nagulat na sina Ivy at Ryan nang may kumatok sa pinto nila. Pagbukas ni Ryan, 2 pulis ang bumungad. Sir Ryan de la Cruz, kayo po bang may-ari ng tattoo shop dito sa bayan? Nagkibit balikat si Ryan kahit medyo kinakabahan. Opo. Bakit po, officer? May reklamo po laban sa inyo. Kailangan po kayong sumama sa presinto para sa investigasyon. Lumabas si Ivy mula sa bahay na nakarobe pa. Hawak ang kape. Ano ito? Anong reklamo, sir? May nagreklamo po, ma'am. Yung client ni sir, sinasabing deny daw siya sa tattoo na ginawa. Napangisi si Ivy dahil mukhang alam niya na kung sinong tinutukoy ng mga ito. Ay nako, I knew it. Let me just change. Sasama ako. Pagdating nila sa station, naroon na si Helen. Naka-full makeup, nakadress na sobrang ikli at umiiyak-iyak pa kuno. Yan! Yan ang gumawa ng tattoo ko! Singhal ni Helen sabay turo kay Ivy. Look at my leg! Dapat rose yan pero tingnan nyo! Malandi! What kind of professional ang gagawa ng ganito sa client niya? Pinakita niya ang binti niya na halos itaas pang laylay ng dress. May mga polis na natawa, yung iba na may napailing. Totoo po ba yun? Oo, akong gumawa niyan. Kasi totoo naman eh. Malandi ka. At least ngayon may stamp ka na. Permanent. Hindi na mabubura. This is harassment. This is abuse. Dapat ipasara ang shop ninyo. Harassment? Abuse? Huwag mo akong paikutin, Helen.
Sa ilang taon ng asawa ko sa business, wala ni isang nagreklamo. Lahat ng clients niya masaya. Proud pa nga sila na si Ryan naglagay ng art sa katawan nila eh. Ikaw lang ay may reklamo dahil ikaw lang may masamang intensyon. Ay, grabe ka. Binastos mo na nga ako tapos gaganyan mo pa ako sa harap ng mga tao. Hindi pa to kabastusan, Helen. Pero baka ikaw pang kasuhan ko ngayon sa paglalandi mo sa asawa ko. Gusto mo ba yon? Natigilan si Helen at namutla. Hindi naman ako. Huwag ka nang mag-deny. Kitang-kita ko kung paano ka magdamit, paano ka kumilos, at paano ka tumingin sa asawa ko sa shop. Halos maghubad ka na nga lang sa harap niya para mapansin ka. At baka gusto mo magkaungkatan pa tayo dito. Kung bakit ka talaga lumipat ng bahay ha? Baka naman kasi nilalandi mo rin ang mga asawa nila. Kasi wala kang ibang gusto, kundi ang maging hot kabet. Biglang nagtawanan ng mga pulis. May isa pang pulis na halos malaglag ng sombrero kakatawa. Hindi totoo yan. Sinisiraan niyo lang ako kasi naiinggit kayo. At bakit naman ako maiinggit? Anong meron ka na wala ako? Ang asawa ko? Sorry ha, pero hindi siya for sale eh. Hindi siya trophy na pwedeng agawin ng kahit sino. At para malinaw lang sir, ma'am, chief, more than 5 times na pong nagpatato si Helen sa akin. Nakikita ko naman ang malinaw ng mga statement ninyo. Pero look at me. I can't even wear skirts anymore. Anong sasabihin ng tao? Well, you should have thought about that bago ka nagparamdam sa asawa ko. Actions have consequences, Helen. Kaya enjoy your tattoo. It suits you. Ma'am, kung totoo nga pumayag kayo na siyang magtattoo, wala po tayong magagawa dito. Voluntary pa rin. At mukhang hindi criminal case ang hinahabol dito, kundi personal issue. Kung gusto mo, civil case ang pwede mong habulin. Pero base sa naririnig ko, mahihirapan kang manalo. You'll regret this. No, Helen. Ikaw magre-regret. Tandaan mo to. Hindi ako insecure. Hindi rin ako praning. Ang difference lang natin, ako asawa. Ikaw, malandi lang. Nagsigawan at nagtawanan na naman ng mga pulis. Si Helen halos tumakbo na palabas. Naiwan si Nara at Ivy na parehong nakahinga ng maluwag. Lumipas ang ilang araw matapos ang gulo sa presinto. Akala nila Ivy at Ryan ay matatapos na agad ang issue. Pero hindi nila inaasahan na mas mabilis pang kakalat ang balita kaysa apoy. Sa umpisa, simpleng bulungan lang ng mga kapitbahay. Pero makalipas ang 1 linggo, halos lahat ng tendero sa palengke, tricycle driver, at mga nanay sa kanto ay may kanya-kanyang bersyon ng kwento. Hanggang isang hapon, habang nagdidilig ang halaman si Ivy sa harap ng bahay, napansin niyang sarado naman ang bintana sa tapat. Wala na rin kahit anong ingay mula roon. Hindi gaya dati na halos araw-araw may tunog ng takong ni Helen na sumasalubong sa kanila. Lumapit naman si Ryan na kakauwi lang mula sa shop. Tahimik na naman dun ah. Sino pa bang lalabas kung halos buong barangay iniiwasan na siya? Nakakaya kaya yung nangyari. Kaya siguro ilang araw na nating di nakikita. Baka naman nagpaplano na ulit ang next target. Pero this time, baka natuto na siya na huwag mangapit bahay. Pero sa totoo lang Han, parang ang lungkot din na gano'n ang nangyari sa kanya. At naawa ka pa? Honey, siyang gumawa ng paraan para mapahiya siya. Sabagay, tama ka. Lesson learned. Hindi lahat ng kapitbahay dapat pinagkakatiwalaan. Isang umaga, habang nag-aalmusal si Ryan at Ivy, narinig nila ang kalabog ng martilyo at tiyabag ng ilang tao sa tapat ng bahay ni Helen. Lumabas si Ivy para silipin at doon niya nakitang isang malaking karatula na ikinabit sa gate. For sale. Doon niya napagtanto na umalis na si Helen sa bahay nito. Mabilis naman ang naging pagbabago sa buhay ni Ryan at Ivy. Hindi lang dahil natanggap na si Ryan sa bagong trabaho, kundi dahil ngayon may mga staff na silang kasama sa shop. 2 sa mga ito ay mga baguhang tattoo artists na tinutulungan ni Ryan mag-improve. At isa namang receptionist
para tumanggap ng clients. Sa wakas, hindi na ganun kabigat ang trabaho para sa kanya. Han, nakakatawa no? Dati tayo-tayo lang dito sa shop. Ngayon may mga kasama na tayo. Oo nga eh. Ang saya ko kasi nakita ko yung pangarap ko na unti-unting natutupad. Pero mas masaya ako kasi andyan ka palagi sa tabi ko. Ngumiti ng matamis si Ivy at hinaplos-haplos ang tiyan. Honey, may sasabihin sana ako sa'yo. Kinagat ni Ivy ang labi niya at mahinang nagsalita. I'm 2 weeks pregnant. Napatigil si Ryan sa paglalakad at halos manghinang tuhod sa narinig. Halos hindi siya makapaniwalang tiningnan ng asawa. Oh wait, what? Totoo ba yan, honey? Buntis ka? Tumango si Ivy na medyo naiiyak pa si Saya. Oo, hon. Kaya pala ibang pakiramdam ko nitong mga nakarang araw eh. Nagpa-test ako kanina. Tapos positive. Agad siyang niyakap ni Ryan ng mahigpit na para bang ayaw niya na itong bitawan. Grabe, honey. This is the best news ever. Magiging daddy na ako. Nagtawanan silang dalawa, pero sabay din silang napaiyak sa sobrang saya. Bukod pa doon, mas lalo pang sumay si Ivy dahil naresolba na nila ng daddy niya ang issue nilang dalawa. Mahinahon silang nagkausap at kapwa humingi ng tawad. Hanggat maaari kasi ay gusto niyang bago maisilang kanilang munting anghel ay wala na silang samaan ng loob. Kaya sa ngayon, wala na silang mahihiling pa. Handa na sila sa bagong kabanata ng buhay nila. Hanggang dito na lamang po. This is Regine here in Miss Teen Stories. Daghan kayong salamat!